Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nagagalak na samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Dito sa ating munting espasyo, kung saan ang bawat bulong ay may kahulugan at ang bawat luha ay may pinagmumulan. Sabi nila, ang kasinungalingan daw ay kayang libutin ang buong mundo habang ang katotohanan ay nagsusuot pa lamang ng sapatos. Ngunit paano kung ang katotohanan ay nagsimula ng humakbang? Hindi lamang ito hahabol. Ito ay maninira ng lahat ng kasinungalingang itinayo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang lason na nakakubli sa bawat ngiti. Hindi ka pa rin ba naglilihi, Hiraya? Ang tanong ay binitawan ni Luningning na parang isang balahibong magaan. Ngunit para kay Hiraya, ito'y tumama na parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Nakayuko siya sa hapagkainan. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang kutsara. Ang sinigang na paborito ng asawa niyang si Amihan ay tila nawalan ng lasa. Mahayaan niyo na po muna si Hiraya. Darating din po tayo dyan, sagot ni Amihan. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Iniiwasan ang tensyon na namumuo sa kanilang pagitan. Ngumisi si Luningning, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naku anak, nag-aalala lang naman ako sa inyo. Mahirap na. Baka kung ano ang sabihin ng mga kapitbahay. Baka isipin nila ay baog ang manugang ko. Baog. Ang salitang iyon, paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya. Minsan ay pabulong, minsan ay pasigaw. At ngayon, sa harap mismo ng kanyang asawa, naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam niyang walang mangyayari. Anumang sabihin niya ay magiging pagkakamali sa pandinig ng biyenan. Natapos ang almusal sa isang nakabibinging katahimikan, si Amihan ang unang tumayo. Nagmamadaling pumasok sa trabaho, tila tumataka sa sarili niyang pamamahay. Naiwan si Hiraya kasama ang babaeng araw-araw ay nagpapaalala sa kanya na isa siyang kakulangan. Gabi. Inayos ni Hiraya ang kanilang higaan, umaasang sa pag-uwi ni Amihan ay magkakaroon siya ng kakampi. Nang pumasok ito sa silid, pagod at walang imik, sinubukan ni Hiraya na buksan ang usapan. Ami, mahina niyang tawag. Pwede ba tayong mag-usap? Humiga si Amihan at pumikit. Pagod ako, Hira. Bukas na lang. Tungkol kay Mama. Pagpapatuloy niya, hindi pinansin ang pag-iwas ng asawa. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Dumilat si Amihan at sa isang saglit, nakita ni Hiraya ang pagkainis sa mga mata nito. Alam mo namang ganoon lang talaga si Mama. Nag-aalala lang siya. Huwag mo na lang sanang dibdibin. Pero hindi tama, Amihan. Hindi tama na iparamdam niya sa akin na wala akong kwenta. Dahil lang hindi pa tayo nagkakaanak. Ano bang gusto mong gawin ko? Awayin ko ang sarili kong ina? Tumalikod ito ng higa. Matulog na tayo. At doon nagtapos ang usapan. Muli, mag-isa si Hiraya sa kanyang nararamdaman. Yakap ang unan habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kinabukasan, inutusan siya ni Luningning na mamalengke. Habang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, sinusubukan ni Hiraya na pagaanin ang kanyang loob. Ngunit tila sinusundan siya ng kamalasan. Sa pagliko niya sa isang eskinita para umigsi ang daan, natigilan siya. Sa tapat ng isang mumurahing motel na kilala sa buong barangay bilang tagpuan ng mga nagtataksil, nakita niya ang kanyang biyenan. Si Luningning. Maingat itong lumingon sa kaliwat kanan bago pumasok sa loob. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki, isang lalaking hindi niya kilala. Hindi ang kanyang biyenang lalaki na si Silakbo. Napadda si Hiraya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Hindi. Baka namamalikmata lang siya.
Nagtago siya sa likod ng isang poste, naghihintay. Pagkaraan ng halos 1 oras, lumabas sila. Ang lalaki ay nakaakbay pa kay Luningning. May ibinubulong dito na ikinatawa ng kanyang biyenan. Isang tawang malandi at puno ng lihim. Isang tawang hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Nanginig ang buong katawan ni Hiraya. Ang babaeng nagpapanggap na santa, ang babaeng sumusukat sa kanyang pagkatao, ay isa palang ahas. Kinagabihan, hindi mapakali si Hiraya. Ang larawan ng kanyang biyenan at ng lalaki nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Habang naglilinis siya ng sala, aksidenteng nasagi niya ang handbag ni Luningning na nakapatong sa mesa. Nahulog ito at bumukas. Kumalat ang laman sa sahig. Mabilis niyang pinulot ang mga gamit. Suklay, lipstick, pitaka. Ngunit isang maliit na kahon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang pakete ng gamot. Hindi ito gamot sa alta presyon o sa sakit ng ulo. Malinaw na nakasulat sa pakete, Emergency Contraceptive Pills. Napaupo si Hiraya sa sahig. Hawak ang maliit na piraso ng ebidensya. Ito na iyon. Ang patunay ng lahat ng kanyang hinala. Ang patunay ng karumihan na itinatago ng kanyang biyenan sa likod ng maskara ng kabanalan. Ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Ang pagkamuhi. Habang nakatitig siya sa V8 Walk, ang mga piraso ng isang ideya ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang madilim. Isang ideyang mapanganib. Isang plano. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapaapi. Kung ang biyenan niya ay marunong maglaro ng apoy, ipapakita niya rito kung paano sumayaw sa gitna ng impyerno. Buong gabi, hindi dinalaw ng antok si Hiraya. Nakahiga siya sa tabi ni amihan, ngunit ang isip niya ay gising na gising, lumilipad. Ang pakete ng gamot ay nakatago sa ilalim ng mga damit niya sa aparador. Ngunit para bang nararamdaman niya ang init nito, ang bigat ng kasalanang dala nito. Tama ba itong gagawin ko? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili. Paano kung mabuking ako? Paano kung lalo lang lumaki ang gulo? Ngunit sa tuwing iisipin niyang umurong, naaalala niya ang lahat ng sakit, ang bawat salitang parang lason na ipinainom sa kanya ni Luningning. Naaalala niya ang tingin nito sa motel, masaya, malaya, habang siya ay ikinukulong sa hawla ng pagpapanggap at pagdurusa. Hindi na siya papayag. Kinabukasan, tila mas masungit pa sa dati si Luningning. Nag-umpisa itong maglinis ng buong bahay, ngunit alam ni Hiraya na hindi ito paglilinis, kundi paghahanap ng maipipintas. Bawat alikabok, bawat gamit na wala sa lugar ay sapat ng dahilan para sigawan siya. Pumasok ito sa kwarto nila ni amihan. Ano ba itong mga nakatambak dito, Hiraya? Ang kalat-kalat. Sigaw nito. Tinuturo ang isang maliit na baul sa sulok kung saan nakalagay ang mga personal na gamit ni Hiraya. Mga gamit ko po iyan, Mama. Aayusin ko rin po mamaya. Sagot ni Hiraya, pinipigilan ang sarili. Walang pakialam na binuksan ni Luningning ang baul at inilabas ang mga laman, mga lumang litrato, mga sulat at isang maliit na panyolitong may burda. Ito ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Simpleng-simple lang ito, isang puting tela na may burdang maliliit na bulaklak sa gilid, ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakamahalaga niyang yaman. Ano itong basurang luma na to? Sabi ni Luningning, dinampot ang panyo gamit lang ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang nandidiri. Itapon mo na nga ito, nagdadala lang ng alikabok. Bago pa makasagot si Hiraya, walang awa itong itinapon ni Luningning sa basurahan kasama ng iba pang kalat. Ayan, para malinis tingnan. Napatitig si Hiraya sa basurahan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang munting panyo na yon
ay hindi lang isang piraso ng tela. Iyon ang alaala ng kanyang ina. Iyon ang simbolo ng pagmamahal na wagas at totoo. Isang bagay na hindi kailanman mauunawaan ni Luningning. Ang pagtapon doon ay hindi lang pagwawalang bahala. Iyon ay isang pagyurak sa kanyang pagkatao. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Tapos na ang pag-iisip. Tapos na ang pagdadalawang loob. Huminga siya ng malalim. Opo, Mama. Itatapon ko na po. Nang hapon ding iyon, nagpaalam siyang pupunta sa botika para bumili ng gamot sa ubo. Ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na pakay. Miss, pabili po ng gamot sa tiyan. Yung para sa acid reflux, sabi niya sa parmasyutika. Sinisiguradong kalmado ang kanyang boses. Ipinakita niya ang isang larawan sa kanyang telepono. Gusto ko po sana yung ganito ang itsura ng tableta at pakete, kung meron. Nagtaka man ang babae, ibinigay nito ang isang gamot na halos kamukhang kamukha ng emergency contraceptive pill ni Luningning, mula sa kulay ng kahon hanggang sa itsura ng foil pack sa loob. Nagbayad si Hiraya at mabilis na umalis. Ang puso niya'y kumakabog sa halo-halong kaba at pananabik. Pag-uwi niya, naghintay siya ng tamang tiyempo. At dumating din ito. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo ng kanyang biyenan. Naliligo ito. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto nito. Amoy na amoy niya ang pabango ni Luningning. Mabilis niyang kinuha ang handbag na nakasabit sa likod ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang maliit na bulsa sa loob. Nandoon ito. Ang Vithwok ng kasalanan. Maingat niyang kinuha iyon at ipinalit ang binanggamot sa tiyan na binili niya. Pinagkumpara niya ang dalawa. Halos perpekto. Kung hindi mo susuriing mabuti, hindi mo mapapansin ang pagkakaiba. Isinilid niya ang tunay na tableta sa kanyang bulsa at ibinalik ang handbag sa dati nitong pwesto. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa niya. Ang unang hakbang sa kanyang plano ay naisakatuparan na. Akmang lalabas na siya ng silid nang biglang tumigil ang tunog ng shower. Narinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto ng banyo. Natigilan si Hiraya sa gitna ng kwarto. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Luningning na nakatapis lang ng tuwalya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman ni Luningning ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto, si Hiraya, ang babaeng kinamumuhian niya. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Luningning, hablot-hablot ang tuwalyang nakapulupot sa kanyang dibdib. Tila nagulat si Hiraya, ngunit mabilis din itong nakabawi. Itinaas nito ang isang basahan. Pasensya na po, Mama. Nakalimutan ko lang pong punasan ang salamin dito, sa tokador ninyo kanina. Babalikan ko na lang po. At dali-dali na itong lumabas ng kwarto. Sinundan siya ng tingin ni Luningning, naniningkit ang mga mata. May kakaiba kay Hiraya ngayong araw, ngunit wala siyang panahon para sa mga hinala. Mabilis siyang nagbihis at dumiretso sa kanyang bag. Kinapa niya ang loob at nakahinga ng maluwag nang maramdaman ang pamilyar na foil pack ng gamot. Kinuha niya ang isa, ininom, at tulad ng nakasanayan, naramdaman niya ang seguridad na dala nito. Lumipas ang ilang linggo. Sa simula, wala namang kakaiba. Ang buhay sa loob ng bahay ng mga De Leon ay nagpatuloy sa kanyang nakasanayang ritmo ng pagkukunwari at tensyon. Ngunit unti-unti, may nagsimulang magbago sa katawan ni Luningning. Isang umaga, habang naghahanda sila ng agahan, naamoy niya ang pritong bawang na niluluto ni Hiraya. Dati, paborito niya ang amoy na yon, nakakagutom, nakakaakit. Ngunit ngayon, para bang binaliktad nito ang kanyang sikmura. Isang matinding pagkahilo ang biglang dumanak sa kanya. Hiraya! Sigaw niya habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ano bang niluluto mo? Bakit ang baho-baho? Gusto mo ba akong patayin sa hilo?
Nagulat si Hiraya. Ma, sinangag lang po ito. Gaya po ng laging luto ko. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Luningning, naramdaman niya ang pag-akyat ng isang maasim na likido sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Isinuka ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Nang lumabas siya, maputla at nanginginig, nakita niya si Amihan na nag-aalala. Maayos lang po ba kayo? Sumakit na naman ang tiyan ko. Pagsisinungaling niya, hawak ang kanyang puson. Dahil siguro yan sa maruming pagluluto ng asawa mo. Tahimik lang si Hiraya sa isang sulok. Nang magtama ang kanilang paningin, parang may nakitang kakaibang kislap si Luningning sa mga mata ng manugang. Isang kislap na hindi niya maipaliwanag. Takot o tuwa. Nang tanghaling iyon, habang nasa kanyang kwarto, tinawagan niya si Dante. "Hello, babe." Bati ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay laging nagbibigay sa kanya ng kilig. "Hindi ako makakapunta ngayon," sabi ni Luningning. Hinihilot ang kanyang sentido. "Masama ang pakiramdam ko. Nagsusuka ako." "Baka naman sa kinain mo lang yan," sagot ni Dante. Walang gaanong pag-aalala sa boses. "Sige, magpahinga ka na lang. Tawagan mo na lang ako kapag okay ka na." Ibinaba niya ang telepono, nakaramdam ng kaunting inis. Inisip niya na, baka tama nga ito. Baka acidic lang siya. Baka dahil sa stress. Baka dahil sa buwisit na Hiraya na, yon. Kinuha niya ang pakete ng gamot mula sa kanyang bag. Tinitigan niya ito. Ito ang sandata niya. Ang garantiya niya na pwede niyang namnamin ang bawat sandali kasama si Dante nang walang inaalalang konsekwensya. Uminom siya ng isa pa. Para sa tiyan, sabi niya sa sarili. Kinukumbinsi ang sarili na ang nararamdaman niya ay ulcer lang at hindi ibang bagay. Lumipas pa ang mga araw. Ang pagduduwal sa umaga ay naging madalas. At kasabay nito, dumating ang mga kakaibang pagnanasa sa pagkain. Isang gabi, nagising siya ng 2:00 ng madaling araw na may matinding pagnanais na kumain ng manggang hilaw na may bagong. Hindi basta mangga, kundi yung sobrang asim na nangingilo ang nangipin. Bumangon siya, nagpunta sa kusina, at hinalughog ang refrigerator. Wala. Wala silang manggang hilaw. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya na parang isang batang inagawan ng candy. Sa sobrang inis, naiyak siya. Umiiyak siya sa gitna ng kusina dahil lang sa walang mangga. "Ano bang nangyayari sa akin?" Bulong niya sa sarili. Pumunta siya sa banyo para maghilamos. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Mukha siyang pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang tiyan. Hinaplos niya ito. Parang may kaunting umbok. Parang mas matigas ito kaysa dati. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. "Hindi," bulong niya, umiiling. "Imposible. Umiinom ako ng gamot, araw-araw." Pero ang pakiramdam sa kanyang katawan ay hindi nagsisinungaling. Ang pagkahilo, ang pagsusuka, ang kakaibang panlasa. Ang emosyon niyang pabago-bago. Pinilit niyang iwaksi ang isiping iyon. "Busog lang ako. Hindi ako natunawan." Bumalik siya sa kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa gabing iyon, sa dilim ng kanyang silid, ang katiyakan na dati niyang hawak ay nagsimulang gumuho, pinalitan ng isang nakakatakot na posibilidad na ayaw niyang aminin kahit sa kanyang sarili. "Uminom ka na ba ng gamot mo, ma?" Tanong ni Amihan habang inaalalayan ng kanyang inang si Luningning na umupo sa sofa. Nitong mga nakaraang linggo, lalo siyang nababahala. Ang dating masigla at malakas niyang ina ay tila naging masakitin, laging nahihilo, nagsusuka at iritable. "Oo, anak, pero parang hindi na tumatalab," sagot ni Luningning.
Ang boses ay mahina at tila hirap na hirap. Ang asawa mo kasi, hindi man lang ako magawang ipagluto ng masustansya. Puro prito, puro matataba. Alam namang masela ng sikmura ko. Napabuntong hininga si amihan. Sa isang sulok, nakita niya si Hiraya na nagpupunas ng mesa, tahimik at walang reaksyon. Dati, kapag pinaparinggan ito ng kanyang ina, nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit ngayon, para itong naging manhid. Isang malamig na pader ang tila itinayo nito sa kanilang pagitan at hindi niya alam kung paano ito gigibain. Hira, tawag niya. Sinisikap na maging mahinahon. Pakiusap, subukan mo namang magluto ng lugaw o sabaw para kay mama. Hindi lumingon si Hiraya. Nagluto na po ako kanina. Ayaw niya. Maalat daw. Naramdaman ni amihan ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi mo na lang ba pwedeng pagbigyan? May sakit ang ina ko, Hiraya. Kaunting konsiderasyon naman. Doon lang lumingon si Hiraya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig na nakatitig sa kanya. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, amihan. Kung hindi pa rin sapat, pasensya na. At pagkasabi niyon, tinalikuran na siya nito at nagpatuloy sa ginagawa. Para siyang sinampal. Ang Hiraya na kaharap niya ay hindi na ang babaeng malambing at laging umiintindi na kanyang pinakasalan. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng pagkainis. Bakit ba ito nagkakaganito? Kinabukasan, pinilit niya si Luningning na magpatingin sa doktor. Sasama na ako sa iyo, ma, para malaman natin kung ano talaga ang problema. Sa loob ng klinika, habang kinakausap ng doktor si Luningning, nakaupo lang si amihan sa tabi. Ano po ba ang mga nararamdaman ninyo, Mrs. De Leon? Tanong ng doktor. Naku, Dok, panimula ni Luningning, ang boses ay puno ng drama. Lagi pong masakit ang sikmura ko. Parang laging puno ng hangin. Tapos nasusuka ako, lalo na sa umaga. Nawawalan din ako ng gana kumain. Maingat na pinili ni Luningning ang kanyang mga salita. Inilarawan niya ang lahat ng sintomas ng isang malalang kaso ng hyperacidity, habang maingat na iniiwasan ang mga salitang maaaring magturo sa ibang kondisyon. Tumango-tango ang doktor. Mukha ngang inaatake kayo ng ulcer. Stress po ba kayo nitong mga nakaraang araw? Naku, sobra, Dok. Sa bahay kasi. Tumingin ito kay amihan na parang humihingi ng awa. Niresetahan si Luningning ng mga gamot para sa tiyan. Habang pauwi, panay ang reklamo nito. Si amihan naman ay tahimik lang. Lumalalim ang guhit sa kanyang noo. May hindi tama, pero hindi niya matukoy kung ano. Sa bahay lalong lumala ang tensyon sa pagitan nila ni Hiraya. Nag-aaway sila sa maliliit na bagay. Ang dating matamis nilang pagsasama ay napuno na ng pait at panunumbat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng aparador nila, may napansin siyang kakaiba sa mga damit ni Hiraya. Maayos itong nakatupi, ngunit sa ilalim, may isang bagay na nakatago. Isang maliit na panyolitong may burda. Ang panyo ng yumaong ina ni Hiraya. Naalala niya kung gaano ito kahalaga sa asawa. Ngunit ang ipinagtaka niya, bakit ito narito? Hindi ba't sinabi ng kanyang ina na itinapon na niya ito? Kinuha niya ang panyo. May bahid pa ito ng dumi na para bang kinuha mula sa basurahan. Biglang may kumurot sa kanyang puso. Nang gabi ring iyon, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon. Nakita niya ang kanyang ina, si Luningning, na nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng cellphone nito. Nagtago siya sa may pintuan. Sinisilip kung ano ang ginagawa nito. Nakita niya ang kanyang ina na nag-i-scroll, hindi sa Facebook o sa mga news site. Ito ay nasa isang website. Isang forum para sa mga buntis. Binabasa nito ang isang artikulo na may titulong,
Mga hindi pangkaraniwang sintomas ng pagbubuntis. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Pagbubuntis? Imposible. Matagal ng menopause ang kanyang ina. Nang maramdaman siguro ni Luningning na may nakatingin, bigla nitong pinatay ang screen ng cellphone at nagkunwaring umuubo. "Ma, bakit gising pa po kayo?" tanong ni Amihan. Lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. "Hindi ako makatulog, anak. Masakit na naman ang tiyan ko." Mabilis na sagot nito. Ngunit hindi na naniwala si Amihan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagsusuka, ang pagkahilo, ang pagbabago ng panlasa. At ngayon, ang website na ito. Bumalik siya sa kwarto. Ang isip ay gulong-gulo. Tiningnan niya si Hiraya na mahimbing na natutulog. Naalala niya ang malamig na pakikitungo nito. Ang tila kawalan nito ng pakialam. Biglang pumasok sa isip niya ang isang nakakatakot na tanong. Posible kayang may alam si Hiraya na hindi niya alam? Hindi na kaya ni Luningning. 1 linggo na siyang nabubuhay sa pagtanggi. Bawat umaga, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Kinukumbinsi ang sarili na ang lumalaking umbok sa kanyang tiyan ay dahil lang sa hangin. Bawat pagkahilo ay isinisisi niya sa stress. Bawat kakaibang panlasa ay dinadahilan niyang dala lang ng kanyang edad. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ang gamot na iniinom niya araw-araw ay tila nawalan na ng bisa. O baka naman, isang araw, habang nag-iisa sa bahay, hindi na niya natiis. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nagtakip siya ng malaking scarf sa ulo at nagsalokbit ng malaking itim na salamin. Naglakad siya papunta sa butika na nasa kabilang barangay kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ang bayad para sa isang bagay na hindi niya akalaing hahawakan pa niyang muli sa buong buhay niya. Isang pregnancy test kit. Pag-uwi, ni hindi na siya nag-abala. Pang maghubad ng sapatos, dumiretso siya sa banyo, nilak ang pinto, at nanginginig na binuksan ang kahon. Ang bawat hakbang sa instructions ay sinunod niya na parang isang robot. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Pagkatapos, inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo. Naghintay siya. Ang 3 minuto ng paghihintay na yon ay parang 3 taon. Nakatitig lang siya dito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na halos marinig na niya. At dahan-dahan, lumitaw ito. Una, isang linya. Isang malinaw na pulang linya. Napahinga siya ng kaunti. Ngunit pagkatapos, sa tabi nito, isa pang linya ang nagsimulang mabuo. Malabo sa simula, ngunit habang lumilipas ang mga segundo, ito ay naging kasing linaw, kasing pula, at kasing sigurado ng nauna. 2 linya, positibo. Nabitawan ni Luningning ang stick. Tumama ito sa sahig na may mahinang kalansing, ngunit sa pandinig niya, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Napasandal siya sa pader, nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Hindi maaari. Buntis siya. Sa edad na 52, buntis siya at hindi sa kanyang asawa. Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya. Mas masahol pa sa kahit anong sakit na naramdaman niya. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang reputasyon bilang isang marangal na asawa at ina, ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo, lahat ay nakasalalay sa isang malaking kasinungalingan na malapit nang sumabog. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Dante. Kailangan nitong malaman. Kailangan nilang mag-isip ng paraan. Dali-dali siyang nag-ayos at nagpunta sa kanilang tagpuan. Nakita niya si Dante na naghihintay, nakangiti. Ngunit nang makita nito ang kanyang mukha, nawala ang ngiti nito.
Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Dante. Buntis ako. Walang paligoy-ligoy na, sabi ni Luningning. Natigilan si Dante. Ano? Paanong... Akala ko ba? Hindi ko alam. Ginawa ko ang lahat. Pero ito na. Positibo. Umiiyak na, sabi ni Luningning. Ipinakita ang litrato ng pregnancy test sa kanyang telepono. Ang inaasahan niyang suporta mula kay Dante ay hindi dumating. Sa halip na mutla ito, nakita niya ang takot sa mga mata ng lalaki. Teka, Luningning, hindi pwedeng yan. Hindi, alam mo namang may pamilya rin ako. Hindi pwedeng mabuking to. Paatras na sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Anong hindi pwede? Sigaw ni Luningning, nawawala na sa sarili. Anak mo to. Pareho tayong may pananagutan dito. Huminahon ka nga, sabi ni Dante. Palingalinga sa paligid. Huwag kang gagawa ng eksena dito. Kailangan nating mag-isip. Baka pwede mo yang ipa. Hindi na niya itinuloy ang salita. Ngunit alam na ni Luningning ang ibig niyang sabihin. Palaglag. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katawan. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nasa panganib na ito ay handa siyang iwan sa ere. Takot. Duwag. Umalis siyang gulong-gulo ang isip. Walang tutulong sa kanya. Mag-isa siya rito. Pag-uwi niya sa bahay, ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang umaalab na galit. Galit kay Dante, galit sa mundo, at higit sa lahat, galit kay Hiraya. Nakita niya ang manugang sa kusina, naghihiwa ng gulay, payapa at tahimik. Sa paningin ni Luningning, ang kapayapaan sa mukha ni Hiraya ay isang pang-iinsulto. Bakit ito payapa habang ang mundo niya ay guguho na? Lahat ng ito ay kasalanan niya. Kung hindi dumating si Hiraya sa buhay nila, hindi siya maghahanap ng aliw kay Dante. Kung hindi siya na-stress kay Hiraya, hindi magiging ganito kakomplikado ang lahat. Si Hiraya ang problema. Siya ang sawimpalad. Siya ang sumpa sa pamilyang ito. At habang lumalaki ang galit sa kanyang dibdib, isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung si Hiraya ang problema, kailangan nitong mawala. Kailangan niyang paalisin si Hiraya sa bahay na ito, sa buhay ni Amihan, bago pa man may makatuklas sa kanyang sikreto. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na siguradong magpapalayas dito. Isang bagay na hindi na nito matatakasan. Naglakad siya papunta sa kusina. Sa pagdaan niya sa hapagkainan, sinadya niyang sagihin ng mesa. Ang nilulutong ulam ni Hiraya para sa hapunan ay natapon sa sahig. Kumalat ang mainit na sabaw. Ano ka ba namang babae ka? Sigaw ni Luningning. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Wala ka na bang ginawang tama? Tingnan mo to. Pati pagkain sinasayang mo. Isa kang salot. Isang malaking malas sa pamilyang ito. Napatayo lang si Hiraya. Nakatingin sa natapong pagkain. Pagkatapos ay sabyanan. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Luningning ng malinaw ang nasa mga mata ng manugang. Hindi takot, hindi awa, kundi tagumpay. At sa sandaling iyon, alam ni Luningning na kailangan na niyang kumilos. Ngayon na, nakatayo lang si Hiraya sa gitna ng kusina, napapalibutan ng mga basag na piraso ng pinggan at ng kumakalat na amoy ng natapong ulam. Ang mga salita ni Luningning ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga. Salot. Malas. Ngunit hindi na siya nasasaktan. Ang nakita niya sa mga mata ng biyenan ay hindi lang galit. Ito ay desperasyon. At sa desperasyon na yon, alam ni Hiraya na may gagawin itong mas masama pa. Pinulot niya ang mga bubog. Maingat na inilagay sa basurahan. Hindi siya umimik. Ang kanyang katahimikan ay tila mas lalong nagpaalab sa galit ni Luningning, na padabog, na umakyat sa itaas. Dumating si Amihan mula sa trabaho na nadatnan ang tensyon sa hangin.
Nakita niya ang sahig na basa pa, ang asawa niyang walang kibo, at ang ina niyang nakaupo sa sala, hinihimas ang dibdib na para bang hirap na hirap huminga. Anong nangyari dito? Tanong ni Amihan. Ang boses ay pagod. Wala anak, sagot ni Luningning. Ang boses ay nanginginig. Ang asawa mo, pagod na siguro. Nahulog niya ang ulam. Tumingin si Amihan kay Hiraya. Naghihintay ng paliwanag, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Hiraya. Anong sasabihin niya? Na sinadya ito ng ina niya. Na nababaliw na ito dahil sa lihim na dinadala. Sino ang paniniwalaan ni Amihan? Hayaan mo na, ma. Magpapahinga lang ako saglit sa taas, sabi ni Luningning, dahan-dahang tumatayo. Sinundan siya ng tingin ni Hiraya. Bawat galaw ng kanyang biyenan ay tila mabagal, kalkulado. Nakita niyang umakyat ito sa hagdanan. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, huminto ito at lumingon sa kanya. Sa ilaw ng sala, isang mabilis na ngisi ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang ngising puno ng masamang balak. At pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. Narinig ni Hiraya ang isang malakas na sigaw. Nakikita niya ang katawan ni Luningning na gumulong pababa sa huling 3 o 4 na baitang ng hagdanan at bumagsak sa sahig sa ibaba. Hindi ito isang aksidenteng pagkakahulog. Kitang-kita niya. Ito ay isang pag-arte, isang palabas. Ma! Sigaw ni Amihan na patakbo mula sa kusina. Aray! Ang tiyan ko! Daing ni Luningning, umiiyak habang sapo-sapo ang kanyang puson. At pagkatapos, itinaas nito ang nanginginig na kamay at itinuro si Hiraya. Siya! Humihikbing sabi ni Luningning. Itinulak niya ako, Amihan. Nakita niya akong paakyat. Itinulak niya ako. Natigilan si Hiraya. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napaka-imposible. Ngunit ang paraan ng pag-arte ni Luningning ay perpekto. Lumapit si Amihan sa kanyang ina. Ang muka ay puno ng pag-aalala at takot. Ma, saan po ang masakit? Ang anak natin, Amihan. Ang apo ko. Patuloy sa pag-iyak ni Luningning. At pagkatapos, ipinakita nito ang braso. May maliit na hiwa doon at unti-unting dumadaloy ang dugo. Isang hiwa na alam ni Hiraya ay hindi dahil sa pagkahulog. Ang paningin ni Amihan ay lumipat mula sa duguan niyang ina, papunta sa tiyan nito. At pagkatapos ay kay Hiraya. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya dati. Poot. Hiraya, sabi ni Amihan. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Anong ginawa mo? Wala. Halos pabulong na sagot ni Hiraya, hindi makapaniwala sa nangyayari. Amihan, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya itinulak. Nagkunwari lang siya. Nagkunwari? Sigaw ni Amihan. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Duguan ang ina ko, Hiraya, at sinasabi mong nagkukunwari lang siya? Amihan, pakinggan mo ako. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa buong kabahayan, mas malakas pa sa mga hikbi ni Luningning. Napatitig si Hiraya kay Amihan. Ang pisngi niya ay nag-iinit at namamanhid. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na gumuhit sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking dapat sana'y kanyang kakampi, ay ang siyang unang humatol sa kanya. Sa likod ni Amihan, nakita niya si Luningning na nakangisi. Umalis ka, utos ni Amihan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Amihan, sabi ko umalis ka, sigaw niya itinuturo ang pinto.
Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Hiraya. Pakiramdam niya ay tuyo na ang mga ito. Manhid ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit. Wala na siya nang gustong dalhin mula sa bahay na yon. Habang binubuksan niya ang pinto, nagsimulang pumatak ang ulan. Lumabas siya sa dilim, sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal. Naiwan siyang mag-isa, basang-basa sa ulan at durog na durog ang puso. Ang unang linggo, matapos siyang palayasin, ay isang malaking, madilim na blangko. Tumuloy si Hiraya sa apartment ng kanyang matalik na kaibigang si Carla. Sa mga unang araw, wala siyang ginawa kundi umiyak. Umiyak para sa nawalang tiwala, sa nasirang pangarap, sa sakit ng sampal na hindi lang sa pisngi niya tumama, kundi sa buong pagkatao niya. Hira, kumain ka na. Pakiusap ni Carla. Inilalapag ang isang plato ng pagkain sa tabi niya. Wala akong gana. Sagot niya, ang boses ay paos. Hindi pwedeng habang buhay, iiyak ka na lang, sabi ni Carla. Umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag mong hayaang sila ang manalo. Ang mga salita ni Carla ay parang maliliit na sinag ng araw na tumatagos sa madilim niyang mundo. Unti-unti, ang mga luha ay napalitan ng pag-iisip. Ang sakit ay dahan-dahang nag-anyong galit. At ang galit ay nagsimulang maging isang matibay na determinasyon. Isang umaga, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng payat, maputla, at may malalalim na eye bags. Hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Hindi ito si Hiraya. Ang Hiraya na kilala niya ay lumalaban. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang bumangon. Tinulungan niya si Carla sa maliit nitong karinderya. Ang pagod sa pagtatrabaho ay naging therapy niya. Habang naghihiwa ng sibuyas o naghuhugas ng pinggan, ang isip niya ay nagpaplano. Isang gabi, habang nilalabhan niya ang damit na suot niya, noong gabing pinalayas siya, may nakapa siyang papel sa bulsa nito. Lukot-lukot at halos mapunit na, ngunit nababasa pa. Ito ang resibo mula sa butika. Ang resibo ng gamot sa tiyan na ipinalit niya sa tableta ni Luningning. Napatitig siya sa maliit na piraso ng papel. Ito ang kanyang baril, ang kanyang ebidensya, kasama ng VA ng tunay na gamot na itinago niya. Sapat na ito. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay ang tamang panahon at alam niya kung kailan yon. Narinig niya mula sa mga dating kapitbahay na magkakaroon ng malaking handaan sa bahay ng mga De Leon. Anibersaryo ng pagkamatay ng lolo ni Amihan. Isang okasyon kung saan naroon ang buong angkan, mga tito, tita at mga pinsan. Isang perpektong entablado. Lumipas ang ilang linggo. Inihanda ni Hiraya ang kanyang sarili. Hindi lang ang mga ebidensya, kundi pati ang kanyang kalooban. Hindi na siya ang Hirayang iiyak sa isang sulok. Ang Hirayang babalik ay isang babaeng may daladalang katotohanan at hindi siya natatakot na isabog ito. Dumating ang araw ng handaan. Suot ang isang simpleng bestida na nagpapamukha sa kanyang disente. At malinis, huminga ng malalim si Hiraya bago bumaba ng tricycle sa tapat ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Mula sa labas, dinig niya ang tawanan at masayang kwentuhan. Normal, masaya. Na para bang walang nangyari, na para bang hindi nila itinapon ang isang inosenteng tao sa gitna ng ulan. Humakbang siya papasok. Ang gate ay bukas. Pagpasok niya sa sala,
Lahat ng ingay ay biglang namatay. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga ngiti ay naglaho, napalitan ng pagtataka at gulat. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Nakita niya ang mga tiyahin ni Amihan na nagbubulungan. Nakita niya ang mga pinsan nito na nakaturo sa kanya. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Amihan. Nakatayo ito, hawak ang isang baso, ang muka ay hindi maipinta. Hawk. Gulat. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng pagsisisi, ngunit ang paningin niya sinilingin niya ay hindi na natili kay Amihan. Ibinaba niya ito sa babaeng katabi nito. Si Luningning. Nakaupo ito sa isang silya na parang isang reyna. Suot nito ang pinakamaganda nitong damit, ngunit wala nang makapagtatago pa sa sikreto nito. Ang tiyan nito ay malaki na. Isang umbok na, hindi na maitatanggi. Kitang-kita sa ilalim ng kanyang bestida. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ng kanyang biyenan. Ang pagiging kampante nito ay biglang naglaho, napalitan ng purong, hindi adulteradong takot. Namutla ito na parabang nakakita ng multo. Isang matandang tiyahin ang unang bumasag sa katahimikan. Hiraya, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Hiraya. Isang ngiting kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga taong naniwala sa kasinungalingan. At sa huli, tiningnan niya si Amihan at si Luningning. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang kanyang sarili para sa pagsabog. Hindi ako bumalik para bawiin ang asawa ko. Panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Dinig sa bawat sulok ng tahimik na silid. Bumalik ako para bawiin ang pangalan ko at ilabas ang buong katotohanan. Nakatayo si Amihan na parang isang estatwa sa gitna ng sala. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga salita ni Hiraya, bumalik ako para bawiin ang pangalan ko, ay tumama sa kanya na parang kidlat. Tiningnan niya si Hiraya. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na pinalayas niya. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghera. Kalmado, matatag, at may apoy sa mga mata na hindi niya pa nakikita kailanman. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang takot. Ang purong takot na gumuhit sa mukha ni Luningning. At sa isang saglit, isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa puso ni Amihan. Si Luningning ang unang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Tumayo ito, hawak ang malaking tiyan na para bang ito ang kanyang kalasag. Walang hiya ka. Sigaw nito, itinuturo si Hiraya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, babalik ka pa dito para manggulo. Amihan, anak, palayasin mo ulit ang babaeng yan. Hindi mo ba nakikita? Buntis ako. Sinasaktan niya ako. Lahat ng mga kamag-anak nila ay nagbulungan. Ang iba ay tumitingin kay Hiraya nang may pagkamuhi. Ang iba naman ay may pagtataka. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Naglakad siya papalapit, huminto sa gitna ng sala kung saan makikita siya ng lahat. Talaga po bang ako ang nananakit sa inyo, Mama? Tanong din ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. O baka naman ang katotohanan ang nananakit sa inyo? Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Nanginginig na sagot ni Luningning. Ang katotohanan po na hindi ako ang nagtulak sa inyo sa hagdan. Diretsong sabi ni Hiraya. Ang katotohanan na bago pa ang insidenteng iyon, may nakita ako. Nakita ko kayong lumabas ng isang motel sa kabilang kanto kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Tiningnan niya ang kanyang ina, naghihintay ng pagtanggi. Sinungaling, sigaw ni Luningning. Gawa-gawa mo lang yan, para siraan ako. Naiinggit ka lang dahil magkakaapo na ako. Talaga po ba? Ngumiti si Hiraya.
Isang ngiting walang bahid ng saya. Naiinggit? O baka naman po dapat kong itanong kung paano kayo nabuntis. Gayong alam ko na pagkatapos ng bawat pagkikita ninyo ng lalaking yon, umiinom kayo ng emergency contraceptive pills. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay halatang gulat na ang nasa mukha ng lahat. Si Luningning ay namutla na parang papel. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala po ba? Dito na inilabas ni Hiraya ang kanyang mga ebidensya. Mula sa kanyang maliit na bag, kinuha niya ang isang foil pack ng gamot. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito po. Ito ang gamot na itinago ninyo sa inyong bag. Ngunit ang hindi ninyo alam, pinalitan ko ito. Ang inakala ninyong tableta para hindi mabuntis ay isa lang pong ordinaryong gamot sa sakit sa tiyan. Halos mangisay sa galit si Luningning. Gawa-gawa lang yan. Isa kang demonyo. Isang mangkukulam. At para po patunayan na hindi ko ito gawa-gawa, kalmadong pagpapatuloy ni Hiraya. Narito po ang resibo ng pagbili ko ng gamot sa tiyan na iyan na may petsa bago pa man kayo magsimulang sumakit ang tiyan. Inilapag ni Hiraya ang resibo sa center table. Natahimik ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa dalawang ebidensya, ang pakete ng gamot at ang resibo. Si Amihan ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang mga reklamo ng ina niya tungkol sa sikmura. Ang pagbabasa nito tungkol sa sintomas ng pagbubuntis sa gabi. Ang pagbisita nila sa doktor kung saan iginiit nitong ulcer lang ang sakit niya. Ang lahat ng kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na at nagwawala. Ngunit ang mga luha nito ay hindi na nakakuha ng kanyang simpatya. Nakita niya ang desperasyon, ang pagkapit sa huling hibla ng kasinungalingan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit meron ding dignidad. Ang babaeng sinampal niya, ang babaeng itinaboy niya, ay nagsasabi pala ng totoo. At siya, sa kanyang pagiging bulag na anak, ay naging kasangkapan sa isang masamang plano. Kasinungalingan lahat yan. Patuloy na sigaw ni Luningning, nakatingin sa mga kamag-anak, nagmamakaawa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako. Nagkagulo na ang mga tao. Ang iba ay lumalapit kay Luningning. Ang iba ay lumalapit kay Hiraya. Lahat ay nagtatanong. Hindi na alam ni Amihan kung sino ang paniniwalaan ng kanyang puso. Kahit na isinisigaw na ng isip niya ang katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang biglang pumailan lang. Mas malakas kaysa sa lahat. Isang boses na bihirang marinig sa bahay na yon. Tama na. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa tabi ng hapagkainan si Silakbo, ang ama ni Amihan, ang asawa ni Luningning. Ang lalaking laging tahimik. Ang mukha nito ay namumula. Ang mga kamay ay nakakuyom. At ang buong katawan ay nanginginig. Tama na, Luningning. Sabi ni Silakbo, ang boses ay nanginginig ngunit buo at puno ng sakit. May isang mas malaki pang kasinungalingan. Isang katotohanan na dapat malaman ng lahat. Nang tumayo si Silakbo, ang buong bahay ay natigilan. Maging ang pag-iyak ni Luningning ay naputol. Sa lahat ng taon ng kanilang pagsasama, ngayon lang siya nakita ng lahat na ganito. Ang laging banayad at tahimik na si Silakbo ay tila naging ibang tao. May bigat sa kanyang presensya, isang bigat na dala ng mga dekada ng lihim na pasanin. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na dating naroon ay napalitan na ng isang malalim at mapait na pagkadismaya. Silakbo, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Luningning. Tulungan mo ako dito. Sabihin mo sa kanila na sinungaling ang babaeng iyan. Umiling si Silakbo. Paano ko sasabihing sinungaling siya? Luningning. Sagot niya. Ang boses ay basag. Kung alam nating dalawa na may mas malaki ka pang kasinungalingan
na itinatago sa akin. Sa ating lahat, napatigil si Luningning. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Tumingin si Silakbo sa mga kapatid at kamag-anak na nakapaligid sa kanila. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa para sabihin ang mga salitang matagal na niyang ibinaon. Lahat kayo. Panimula niya. Lahat kayo. Alam ninyo ang kwento na ako ang may depekto, na ako ang baog, na dahil sa isang aksidente noong kabataan ko, hindi na ako pwedeng magkaanak. Maraming tumango. Iyon ang kwentong alam ng buong angkan, ang dahilan kung bakit kinuha nila si Amihan. At dahil doon, pagpapatuloy ni Silakbo, lubos ang pasasalamat ko kay Luningning dahil kahit na ganoon, tinanggap niya ako, pinakasalan niya ako, pinalaki namin si Amihan na parang tunay naming anak. Minahal ko siya, pinagkatiwalaan, itinuring na isang biyaya mula sa langit. Tumingin siyang muli kay Luningning. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ang buong buhay ko pala, ang buong pagsasama natin, ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Naglakad siya palapit sa umiiyak niyang asawa. Hindi ako ang baog, Luningning. Hinding-hindi ako naging baog. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Maging si Amihan ay natulala. Noong 1 taon, mahinang sabi ni Silakbo, nang minsang magkasakit ako, palihim akong nagpatingin sa isang espesyalista sa Maynila. Nagpatest ako, at doon ko nalaman ang totoo. Normal ako, malusog, walang kahit anong problema. Bumaling siya kay Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko agad sinabi. Dahil ayokong masira ang pamilyang ito. Ayokong paniwalaan na ang babaeng minahal ko ng higit sa 30 taon ay nagawang lokohin ako ng ganito. Pero ngayon, tumingin siyang muli kay Luningning at ang sakit sa kanyang boses ay napalitan ng galit. Ngayong nabuntis ka ng ibang lalaki, ito na ang patunay. Ito ang naglantad sa pinakatatago mong sikreto. Humarap siya sa lahat. Ang totoong dahilan kung bakit hindi tayo nagkaanak, Luningning, ay dahil sa'yo at si Amihan. Si Amihan, hindi mo man lang siya kadugo. Ang huling mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng lahat. Hindi! Sigaw ni Amihan, napahakbang paatras na para bang nasuntok. Hindi totoo yan, Papa! Ngunit si Luningning ay hindi na sumasagot. Napaupo na lang siya sa sahig, humahagulgol, hindi dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa tuluyang pagbagsak. Ang lahat ng kanyang mga maskara ay natanggal na. Ang lahat ng kanyang mga pader ay gumuho na. Wala nang natira. Si Silakbo ay napaluhod. Ang bigat ng katotohanan ay tila nagpabagsak din sa kanya. Ang buong pamilya ay nasa estado ng pagkabigla. Hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Si Hiraya, na tahimik lang na nanonood sa isang sulok, ay nakaramdam ng awa. Hindi para kay Luningning, kundi para sa 2 lalaking winasak nito. Para kay Silakbo, na nabuhay sa isang kasinungalingan. At para kay Amihan, na sa isang iglap na wala ng pagkakakilanlan. Ngunit ang awa ay mabilis na naglaho nang tumayo si Silakbo. Ang mukha ay nababalot ng isang desisyon na hindi na mababago. Tinitigan niya si Luningning, ang babaeng minsan niyang sinamba, na ngayon ay isa na lang dumi sa kanyang paningin. Itinuro niya ang pintuan. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka sa bahay ko, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kamandag. Lumayas ka, ikaw na sinungaling na babae. Matapos ang pagsabog, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Isa-isang nagpaalam ang mga kamag-anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa, pagkabigla at hiya.
Walang sino man ang nagtangkang tumingin ng diretso kay Silakbo o Amihan. Ang dapat sana'y masayang pagtitipon ay naging isang burol. Ang burol ng mga kasinungalingan. Naiwan sa sala si Hiraya, si Amihan, at si Silakbo. Napapaligiran ng mga tirang pagkain at ng bigat ng katotohanang kalalabas pa lang. Walang nagsalita habang si Luningning, sa ilalim ng matalim na tingin ni Silakbo, ay tahimik na umakyat sa kanyang kwarto. Pagbaba niya, dala na niya ang isang maliit na maleta. Hindi siya tumingin kahit kanino. Ang dating reyna ng pamamahay na ito ay isa na lang anino, puno ng kahihiyan. Nang dumaan siya sa tapat ni Amihan, huminto siya saglit, tila may gustong sabihin. Ngunit tumalikod lang si Amihan. Ang huling hibla ng koneksyon sa pagitan ng mag-ina ay naputol na. Narinig ni Hiraya ang pagbukas ng pinto, ang dahan-dahang paghakbang papalayo at ang huling pag-click ng seradura. Tapos na. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa ay wala na. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang malalim na kalungkutan ang naramdaman ni Hiraya. Walang nanalo sa gabing ito. Lahat sila ay talo. Si Silakbo, na tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi, ay lumapit kay Amihan na nakatayo pa ring parang tulala. Ipinatong ng ama ang kamay sa balikat ng anak. "Anak!" Mahinang sabi ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pagod. Narinig ni Hiraya ang bawat salita. "Duguman o hindi, sa mata ko, sa puso ko, ikaw ang anak ko." Walang nagbago doon. Doon na tuluyang bumagsak si Amihan. Napayakap siya sa kanyang ama at humagulgol na parang isang batang nawawala. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagkalito, ng pagkawala. Sa isang iglap, nawala ang ina na kanyang sinasamba at ang pagkataong kanyang kinagisnan. Umalis si Silakbo para ihatid si Amihan sa kwarto nito at naiwan si Hiraya sa sala. Sinimulan niyang ligpitin ang mga plato, isang paraan para abalahin ang sarili. Bawat basag na pinggan ay tila simbolo ng kanilang wasak na pamilya. Maya-maya, naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Si Amihan. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay namumugto at pula. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang lahat. Pagsisisi, hiya, at isang sakit na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Dahan-dahan, lumuhod ito sa harap niya. "Hiraya," sabi nito. Ang boses ay basag at halos pabulong. Yumuko ito hanggang sa ang noo nito ay halos sumayad na sa sahig. "Patawarin mo ako." Hindi kumibo si Hiraya. "Patawarin mo ako." Pag-uulit ni Amihan, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Naging duwag ako, Hiraya. Naging tanga. Nagbulag-bulagan ako sa lahat ng paninira niya sa'yo dahil lang ina ko siya. Hindi kita pinakinggan, hindi kita pinaniwalaan, at ang pinakamasakit sa lahat, sinaktan kita." Itinaas nito ang kanyang mukha at ang mga luha ay malayang dumadaloy sa pisngi nito. "Yung sampal na yon, Hiraya. Habang buhay kong pagsisisihan yon, patawarin mo ako, pakiusap." Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig ay nasa harap na niya, ngunit wala siyang naramdamang gaan. Ang sugat ay napakalalim. Dahan-dahan, yumuko si Hiraya at hinawakan ang mga braso ni Amihan. Itinayo niya ito. "Tumayo ka, Amihan," mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa. "Pinapatawad mo na ba ako?" Tinitigan siya ni Hiraya. "Oo, pinapatawad kita. Pinapatawad kita dahil nakikita ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero ang tiwala, Amihan." Huminga siya ng malalim. Ang tiwala, hindi yan parang damit na kapag napunit ay pwedeng tahiin lang. Ang tiwala natin, durog. Wasak tayo pareho. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo.
Tapos na ang panahon ng kasinungalingan sa bahay na ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Kailangan natin ng panahon. Kailangan nating ayusin ang mga sarili natin bago natin subukang ayusin kung anong meron tayo. Tumingin siya sa bintana kung saan nagsisimula ng magpakita ang unang sinag ng araw. Isang bagong umaga, isang bukang liwayway. Simulan natin ulit, sabi niya. Hindi lang para kay amihan, kundi para na rin sa kanyang sarili. Pero sa pagkakataong ito, itatayo natin sa katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bahay na puno ng tensyon at takot sa barangay Mapayapa ay nabalot na ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ingay ng masayang tawanan, kundi isang tahimik na kapanatagan. Ang bawat umaga ay hindi na sinasalubong ng masasakit na salita, kundi ng amoy ng bagong timplang kape na inihahanda ni amihan para sa kanilang dalawa. Maraming nagbago kay amihan. Ang dating anino ng kanyang ina ay napalitan ng isang lalaking may sariling paninindigan. Natuto siyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa katahimikan ni Hiraya. Natuto siyang maging tahanan, hindi lang asawa. Isang hapon, habang nagdidilig si Hiraya ng mga halaman sa maliit na hardin na sinimulan nila sa likod bahay, lumapit si amihan. Hindi na ito basta nauupo at nanonood. Kumuha ito ng isa pang pandilig at nagsimulang tumulong. Sa tingin mo, Hira, sabi nito, maganda kayang magtanim din tayo ng kamatis sa bandang yon? Napangiti si Hiraya. Isang simpleng tanong, ngunit para sa kanya, ito'y may malalim na kahulugan. Dati, hindi siya tinatanong. Ngayon, ang opinyon niya ay mahalaga. Oo, maganda yan, sagot niya. At siguro, lagyan din natin ng talong sa tabi. Nagtrabaho sila ng magkatabi. Ang kanilang mga galaw ay sabay at may unawaan. Ang hardin na ito ang naging simbolo ng kanilang pagsisimula. Bawat butong kanilang itinatanim, bawat halamang kanilang inaalagaan, ay parang pag-asang kanilang pinapalago. Dito nila ibinubuhos ang pag-asang bubuuin nilang muli ang kanilang nasirang pagsasama. Brick by brick, halaman sa halaman. Naalala niya ang kahulugan ng kanyang pangalan. Hiraya. Ang bunga ng pag-asa. Dati, parang isang biro ang pangalan niyang iyon. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ng mga lunti ang dahon at ang mga unang usbong ng bulaklak, naiintindihan na niya. Ang pag-asa ay hindi hinihintay. Ito ay itinatanim at inaalagaan. Habang naghahapunan sila, ng gabing iyon, biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang paghinga lang ang kanyang naririnig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang nagsalita, ngunit mahina at halos basag. Kumusta? Kumusta na kayo? Si Luningning. Natigilan si Hiraya. Tumingin siya kay amihan na agad na naintindihan kung sino ang nasa kabilang linya. Maayos naman po kami, kalmadong sagot ni Hiraya. Walang galit, walang sama ng loob. Tanging isang payapang katotohanan. Muling natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang hikbi ang kanyang narinig. Mabuti naman kung ganoon. Sige na. At ibinaba na nito ang tawag. Hindi na sila nag-usap pa ni amihan tungkol doon. Hindi na kailangan. Iyon ay isang kabanata ng kanilang buhay na naisara na. Hindi man sa paraang masaya, ngunit mayroong pagtanggap. Kinagabihan, magkatabi silang nakaupo sa labas, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanilang hardin. Ang kulay kahel na langit ay nagbibigay ng mainit na sinag sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si amihan. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya. Mahigpit, ngunit magaan. Alam mo, Hira, panimula nito, ang mga mata ay nakatuon sa mga halaman. Noon,
Akala ko ang liwanag ng buhay ko ay ang ina ko. Sinunod ko lahat ng gusto niya. Pinaniwalaan ko lahat ng sinabi niya. Nabulag ako. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang kaluluwang nalinis na ng pagsisisi at napuno na ng wagas na pagmamahal. Pero nagkamali ako. Nang dumating ang pinakamadilim na sandali ng buhay ko, nang gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko, may isang ilaw na natira. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Salamat sa lahat, Hiraya ko. Ikaw ang naging liwanag ko. Isang luha ang pumatak sa mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Amihan. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng hardin na kanilang itinayo, natagpuan nila hindi lang ang kapatawaran, kundi ang isang bagong umaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento na nagpapatunay na ang bawat pagsubok, gaano man kadilim, ay may dalang aral. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple ngunit makapangyarihan. Ang katotohanan ay parang araw. Maaari itong takpan ng mga ulap ng kasinungalingan, ngunit sa huli, palagi itong sisikat. At ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagtanggap sa liwanag ng isang tao, kundi ang pananatili sa tabi niya at pagiging ilaw sa kanyang pinakamadilim na gabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat sandaling kasama kayo ay isang karangalan. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya, hanggang sa muling kilig, bawat sandali.